Paano kung habang natutulog ka, tapos may papasok sa kwarto mo at merong gagawin sa'yo na hindi natin pwedeng sabihin dito kasi masyadong malaswa, lalo na sa mga bata na manonood. Anong gagawin mo sa ganong sitwasyon? Yan at iba pang mga paranormal at nakakatakot na video ang matutunghayan natin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, huwag mo nang kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel na Mr. Godlex TV. Yun lang. Okay, so ito yung unang video natin sa pagmasdan natin yung makukuha o makikita sa CCTV camera. Nung meron... Oy, wait, parang may napansin ako ah. Teka, ano yung lumilipad? Okay, pagmasdang maigi ah. Eto. Yeah. Eto. Lumipad pa itaas. Ano yun? Parang witch. Wait. No. Eto. Parang witch mga kaparing, no? Imposibleng may nagpapalipad ng saranggola ng gantong oras. Okay, ito naman. Pagmasdan natin, yung kuha naman sa isang CCTV camera. Ito. Wait. Ito. So, pagmasdan natin yung dumaan na. Ito to. Hindi ko alam pero based doon sa perspective ko based doon sa nakita ko, parang nagbabike yung isang lalaki. Ewan ko parang nakabike tapos may nakaangkas sa kanya sa likuran. Ang kaso, hindi sumasayad sa kalsada yung gulong. Baga walang gulong, pagka parang nakalipad lang. Parang nakaangat lang sa ere yung bike habang tumatakbo. Ewan ko, basta yung napansin ko sa perspective ko, parang hindi rin natin matatawag na fake to kasi kuha to sa CCTV camera. So, ewan ko kung pwede ba to ma-edit, pero parang totoo no? Parang totoo talaga, parang totoo as in, ewan ko ba. Ito, can makita natin, merong shadow, merong anino, pero walang gulong, parang hindi sumasayad sa kalsada, no? Ang creepy naman pag ikaw mismong nakakita sa mismong pangyayari, no? Ewan. Doon sa pang-apat na video natin, ewan ko, hindi ko alam, pero parang ghost biker, no? Diba alam mo yung ghost rider? So, merong ghost biker, yung tipong namatay kayo sa isang aksidente, pero dahil sa hindi nyo pa alam o hindi nyo pa matanggap, kaya ngayon, is paulit-ulit na nangyayari yung ginagawa nyo kagaya nung pagbabike kasama yung kung sino man yung kasama mo sa araw ng pagkamatay mo. So paulit-ulit nyo pa rin ginagawa yun. Kaya madalas may mga nakakakita sa inyo tapos parang ang hirap paniwalaan. So yun yung paniniwala ng mga matatanda na kapag once na namatay ang isang tao at kung ano yung madalas nang ginagawa nung buhay pa siya is gagawin pa rin niya kahit patay na siya. Okay, next video tayo. Pangatlong video natin, mga kaparing. Ito. Ano to? Laki ng bahay. Bahay ba to? Ano? Kwarto. Saan pupunta? Wait. Parang napansin ako. Ano yun? Oh, I see, mga kaparing. Kita ko. May dumaang anino ng bata. Teka. No. Anino ng bata ang dumaan. Eto, parang pabalik-balik lang siya, no? Pupunta ron sa kabila, tatago sa kwarto, tapos babalik. Talaga yung ginagawa niya is pabalik-balik talaga. Ewan, ang creepy. Ako tingin ko parang bata to na dyan nakatira dati pero nung namatay, hindi niya matanggap kaya ayan, pagala-gala pa rin siya. Anino to ng bata. Maliit diba? Posible namang mga ano yan. So, ibig sabihin talaga, haunted tong bahay na to. Meron talagang yung dating mga nakatira dyan na namatay, hindi pa rin nila tanggap. Okay, ito naman yung pangalawang video natin mga kaparing. So, ang paniniwala din ng mga matatanda sa atin na kapag namatay ang isang tao sa loob ng kanyang tahanan
ay hindi ito basta-basta umaalis. 'Di ba meron pa nga na tumatagal muna ng 60 days bago maglakbay sa kabilang idako ng mundo. Pero doon sa loob ng 60 days na yun, yung kanilang mga kaluluwa ay mananatili pa sa mismong tahanan nila. Ewan ko kung 60 days ba yun o baka parang 30 days yata, ewan ko. Kaya malamang ito yung nangyari doon sa bata, no? Panigurado yung bata ay matagal ng patay. O sabihin na natin mga ilang linggo ng patay, tapos nakaburol na, pero hindi pa rin umaalis yung kanyang kaluluwa. So, nag-i-stay pa rin ito doon sa mismong tahanan. O sabihin na natin, baka maalay natin, kung ito ay isang kaluluwang ligaw ng isang bata o baka maaring demon spirit. Ewan. So, ito naman yung pangalawang video natin sa pagmasdan nating maigi. Ito, abandonado. Okay, isang abandonadong gusali ito. Wait, ano to? Anong klaseng gusali to? Wait. No. Makakaparin kita niyan? Teka. Ay. Wait. Oh. Ano yan? Tao? Okay, ito may dumaan. Anong mangyayari? Ito may dumaan. Oh. Wait bakit? Teka. Anong meron? Natumba yung lalaki nakabike, pero hindi na bumangon. Bakit? Nawala. Uy, biglang nawala. Yan yung nakita ko kanina. Parang may nakatayo din sa may gilid. Ayun mga kaparing, oh. Parang may nakatayo din sa may gilid. Tapos, nung nakita ng nakabike ay natumba, parang nawala ng malay. Anong klaseng nilalang yung nakaharang? Tingin ko parang babae siya, no? Pero parang white lady. Imposible namang may white lady na nakahiga. And eto na mga kaparing, nakahiga. Okay. Sa mga bata, huwag nyo na itong panoorin ha. Kung kayo nasa edad 15 pababa o 17 pababa, huwag nyo muna itong panoorin. Medyo sensitive itong papanoorin nating video ha. So, ito parang dalawang babae ang natutulog. Tingin ko madaling araw niya yata ito, no? Sa mga bata, alis muna kayo. O pikit nyo muna mata nyo. Huwag nyo muna panoorin to ha. Ano kayang mangyayari? Okay, naka-blur yan para hindi masyadong alam nyo na. Teka, may lumilitaw pa. Okay, ito. Wait. Anong kasi to? Ay, hindi. Mag-asawa to, mga paring. Akala ko naman lalaki. Ay, babae yung katabi niya. Lalaki din pala. Ay, hindi. Lalaki pala yung katabi niya. Tingin ko asawa niya to eh. Akala ko naman dalawang babae. Kaya nagtaka ako kanina. So, isang babae lang pala to. Tapos asawa niya yata yun. Teka. Parang may nakita. Wait. Mga kaparing, kung pagmamasdan natin yung itsura nung nakaitim na biglang lumitaw, no? na naghubad ng panty ng babae. Tapos seryoso mga kaparing. Para siyang tikbalang, di ba? Di ba sa atin, yung itsura ng tikbalang is ganun na ganun? Parang mahaba din yung buhok niya, kulay itim siya, mabalahibo. Parang yun din yung itsura nung nagpakitang nilalang kanina na naghubad ng salawal ng babae. Hindi ko alam kung anong balak nun. Ito parang merong inaano yung babae. Teka, panoorin natin. Anong ginagawa niya? Panakot? Teka. So, naiyak yung babae. Okay. And then, wait, ano yan? Wait, saan pupunta yan? Oh.
So ito, para siya talagang tikbalang eh, no? So kung hindi nagising yung babae, malamang baka kung ano na yung ginawa nung tikbalang, ay nung ano na yun. Sabihin na natin tikbalang, 'di ba yung mga tikbalang which is nagkakagusto talaga, 'di ba madalas natin marinig yan sa mga Pinoy creepypasta, sa mga kwento ng mga lola natin, na once na magustuhan ka ng isang tikbalang, ay talagang hindi ka nito tatantanan. Pupuntahan ka sa bahay mo, dadalawin ka, bibigyan ka ng mga regalo, at yung iba ay merong ginagawa sa kanila, like ginagalaw sila, kaya yung iba nabubuntis tapos sasabihin, anak ng tikbalang, 'di ba? Hindi ko alam kung anong lugar 'to, pero possibly na baka tikbalang yung kanina na naghubad nung sa luwag ng babae. Hindi ko alam, pero baka may gustong o baka may binabalak yun na galawin itong babae, pero buti na lang talaga ay nagising yung babae. Yung asawa niya walang kwenta eh, no? Ginigising niya pero wala pa rin talaga. Pagpalit mo na yan, ipagpalit mo na yan, di ka mahal niyan. Na joke lang. So yun mga paring, anong tingin nyo? Tikbalang na manyakis o tikbalang lang na nagmamahal, na nagkagusto dito sa babae, pero yung babae is bumangon eh. Tapos parang pinakita niya yung singsing, 'di ba? Kasi parang yung tikbalang is hindi pa rin umaalis, parang andun pa rin sa may pintuan. So pinakita ng babae yung kanyang singsing, nang ibig sabihin na siya ay meron ng asawa. Kasi ang paniniwala ng mga matatanda, kapag ikaw ay meron ng asawa at kasal na, doon ka lang tatantanan ng maligno, gaya ng tikbalang, engkanto. Doon ka lang tatantanan kapag ikaw ay ikinasal na. So, maari na yun ang ginawa ng babae. Pinakita na yung singsing para patunay na siya ay kasal na at wag na siyang abalain pa nung tikbalang na may gusto sa kanya.